Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang vlog ko po ngayon ay magbabalik tanaw po tayo noong panahon ng COVID pandemic, nung maging MGCQ na. Ibig sabihin, marami nang nakakalabas, marami nang nakakabiyahe, at marami na rin pong nahuhuli diyan po sa ating mga kalsada. Maraming nawaw mali po nun sa mga panghuhuli. Sinabi ko pong nawaw mali dahil pwedeng hindi naman sinasadya na makapanghuli itong ating mga traffic enforcers at mga pulis na mali naman po pala yung kanilang mga panghuhuli. Kaya po, dito po sa vlog ko po ngayon, ay kumuha po ako ng ilang clips doon po sa mga vlogs po ni Colonel Busita. Bakit ko sinabing Colonel Busita? Kasi po noong pandemic, noong May 2021, kung saan GCQ na nga po tayo, nung panahon na yon ay hindi pa po congressman ang ating Colonel Busita. So doon ko kinuha yung mga clips ko at mapapakinggan nyo po yung kanyang audio at saka yung mga tinulungan niya at saka yung mga kinausap niya ng mga nanghuli dito sa mga kababayan nating mga motorista. Dito po sa kinuha ko pong mga clips sa vlogs ni Congressman Busita, bakit po may mga nagkamali, may mga nawaw mali na hinuli nila itong mga motorista na to at sinabi po nilang unregistered na raw po sila, expired na raw po yung kanilang mga rehistro. Samantalang naglabas naman ng memorandum circular itong LTO. Hindi po ba nila alam yon? Ang nakalagay po kasi sir sa ticket ko na po is expired po, registration. Pina-check ko yung ano mo. Opo. Yung reason. Natikitan ka pa, di ba? Opo sir. Galing na rin po ako sa sa munisipyo ngayon sir. Ang sabi sa akin, pag i-contest ko daw to sir, matagal daw. Ganito, may pasok ka ba ngayon? Wala. Wala po sir, natitinda lang po ako ng siomay sir. Sige, punta ka sa office ng traffic. Sa office po mismo nila? Oo. Ang sabi sa'yo, kung i-contest, matatagalan pa. Opo. Anong gusto nila? Tubusin na lang. Magkano ba yan kung sakaling expired ka nga? 1,000 daw sir. Sige, hindi pwede yun. Logi ka nga dyan eh. Wala rin ako ngayon sir eh. Hindi, tsaka logi ka nga, naabala ka na dahil sa kamangmangan. Hello sir, magandang hapon po. Hepe, magandang hapon po. Ay, idol. Hepe, abalahin kita. Aba, sige po. Yun pong inyong deputized na police, mukhang hindi updated sa advisory ng LTO. Yan pong rider na nandiyan sa opisina mo, nahuli ng police noong Sunday ng gabi. At sinabi po na expired ang rehistro ng kanyang motorsiklo. Sa normal situation, Hepe, expired talaga yan kasi April ay July na ngayon. Kaya lang po, may advisory ang LTO dahil sa ating kalagayan ngayon, nagbigay po sila ng extension. Ang April po, extended hanggang July 31. Opo, ay nahuli po siya July 25. Invalid, Hepe, yung huli ng police dyan sa rider. Kaya lang sir, pagka ganitong kuhan, hindi namin pwedeng to. Kailangan to para mai-release yung nang hindi niya mumultahan. Meron resolution ng TAB, ng Traffic Adjudication Board. Hepe, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Yung tinatawag na due process. Ngayon, Hepe, ang akin naman punto dito, yung tinatawag nating public service. Na wala po ba tayong kakayahan na base sa ebidensya, itong rider ay nabiktima na ng kamangmangan ng nanghuli sa kanya. Tapos, tama po ba at sa ngalan ng public service, kailangan po bang i-advise sa kanya na i-contest at para magkaroon ng resolution? O wala po ba tayong initiative para hindi na lalong mapoperwisyo itong kawaawang rider? Hindi na po. Tatawagan ko na lang po yung sir. Prehending officer nito, si Sergeant Misa, para gumawa siya na kahit kapirasong note na nagkamali siya ng pagtitikit dito. Kasi kini-question po kami ng IAS namin dito, yung internal audit service namin sa City Hall. Pagka nire-release namin ng walang kaukulang justification. Hepe, naintindihan ko po yung punto ninyo, yung tinatawag na due process. Ano po? Ang pino-point out ko naman, Hepe, yung public service na totoo. Na base po sa ebidensya, ay mali ang huli.
Ngayon, kung sa halagang 1,000 piso po, ay magpabalik-balik pa itong rider, aba, ay masyadong kawaawa na po ito. Hepe, hinihiling ko sa pamamagitan po ng inyong opisina, kausapin na po yung dapat kausapin para itong kawaawang rider hindi na maperwisyo. Sige po sir, wala problema. At kakausapin ko po. Sige po, katulad po nito, hindi na nakapagtrabaho yung rider dahil dyan. Opo. Sige po, sige po. Ay kawaawa naman, Hepe. Naintindihan ko yung punto ninyo, due process. O, hinihiling ko na lang po na mabigyan agad ng attention ngayon na kasi kung hindi po mai-release ngayon, ako naman ay hindi mayaman. Pero babayaran ko na lang yan kaysa maperwisyo itong rider. Sige po, sige po. Opo. Hepe, antabayanan ko po at yung rider po, pag-stay ko muna po dyan sa office mo. Sige po, sige po. July, naku, marami nang naperwisyo ito. Opo, sige po. Opo, sigurado ako dyan. Sige, ako nang bahala rito, sir. Ako nang bahala. Sige po. Sige po. Salamat po. Bye-bye. Naibalik na sa iyo yung lisensya? Opo. Sir? Okay na yung lisensya mo? Opo, sir. Okay na po. Maraming salamat, sir. Oo, wala kang binayaran. Wala naman, sir. Ingat ha. Opo, sir. Opo, sir. Maraming salamat, sir. God bless po always. Okay, bye-bye. Malinaw na malinaw po na ibinasi po nung pulis na nanghuli dito sa motorista na ito yung kanya pong panguhuli sa pamamagitan po ng plate number. Wala pong problema doon kasi ganun naman po talaga ang nagiging basihan. Kung anong buwan at kung ano ang plate number, ang ending ng plate number ng inyong sasakyan. Ang hindi po niya alam ay extended po ang registrations nung sasakyan na hinuli niya. Kaya po ang nangyari, ayan, tinawagan ni Congressman Busita yung mismong hepe ng traffic, siya naman po ay napagbigyan at natulungan po mismo nung hepe. Panoorin niyo pa po itong video na ito na galing din po sa vlog ni Colonel Busita. Kasi sa pagsabi sa rule yung violation ko, sir, 2018 sir ang model ko, sir, di ba? Sir, excuse me, sir. Tama po ba, sir? 2018 model yung sasakyan. Opo. June lumabas po. Opo. Ang ibig sabihin, sir, expired ako ng 2020 tapos na siya. 18, Tama 19, ba? 18, 19, 20, sir. Hindi, sir. Oo nga, sir. 2018 model. 2018 model. So, 3 years po yung free registration ko sa di ba? 3 years? Opo, opo. O, tama. So, ibig sabihin, 2020 expired na yon. Tama Yes po ba? Yes po. So, tama. Sige, sir. Naka-video rin tayo para kinontes po sa LTO to. Sige po. Sir, wala akong problema sa contest. Karapatan niyo po yun. No, sir. Opo. Karapatan niyo po yun. Kapag mali po, sir, yung apprehension niyo sa akin, ano po mangyayari? Sir? Na-absorb po yun. Absolto po, yung... Pero yung damage po sa akin, paano? Alin po? Yung damage po na Pwede naman mangyari sa kayo akin. mag-file, sir, ng complaint sa case. Ano pangalan mo, sir? Tama po, sir, sa name tag niya? Sa ticket mo rin po matatanggap. Okay, guys. Ganun pala. Kung 3 years yung 2018 model, 3 years yung free mo, 2020 pala, expired na. Edi 2 years lang yun, sir. No. Payment for... Sir, pangilan sasakyan ako nabutas na. Okay lang. Ano nga? Anong for what violation, sir? Sir, unregistered po. Unregistered? Okay. Opo. Unregistered, okay. Sir, ganito. Dahil may sakay kayo papuntang airport, Okay. humanitarian reason po, bibigay namin sa inyo. Instead of i-impound namin yung sasakyan nyo, kasi ang violation po ng unregistered is impounding. No, Ganun po ba yun? Apo, impound po yun. Ganun po yun. Ganun po. Ayun, Sir, okay. ayun po yung nakasaad sa batas. Okay. No? So, ganito, sir. Ipahahatid ko sa inyo yung pasahero nyo, yung license na lang po nyo ang kukuhanin namin. Sige, sir. No? Sige, sir. Sige po. Sige, sir, okay lang mag-video kayo, sir, kahit harap-harapan po. Hindi, sir. Wala po tayong Ayun, problema. yung ito lang sir kinuha, hindi ka naman kita. Hindi po, hindi po, sir. Sige po. Hindi ko pipirman, sir, kasi magko-contest ako, di ba? Okay po, sige po. Okay lang po, sir. Request to sign. Request to sign. Bro, sir. balita. Ayos na sir. Gano'n na sir. Nirelease na po yung lisensya sa akin. Verify sa, yun na. Business close. Ibig sabihin, LTO ang humuli sa'yo, hindi alam ang ginagawa. Ayun na nga po sir eh. Ito ang mabigat dyan, kapatid. Yes sir. Kung
hindi ka marunong at hindi ka tumawag sa akin para humingi ng tulong, Ayun na nga po. bayad ka 12,000. 12,000 yan, sir. Oo. Grabe, ano. Yun nga, sir. Nung nga, sir, inuhuli ako. Sabi ko, sir, galing ako ng LTO. Tinanong ko na kailan ako magre-renew. Oo, hindi naniwala. LTO ako, sabi niya gano'n. Yun nga po, sir. LTO kayo. LTO din na pinagtanungan ko. Sabi ko gano'n. Sino pa iniwanong sa inyong dalawa? Ka ako. Oo. O, yun. Tinuloyan pa rin ako. Walang pakundangan na gano'n talaga. Alam mo, hindi lang ikaw nag-iisa. Meron akong tinulungan sa norte. Ganyan din. Ang sabi na in-code na, magbayad na lang daw ng multa. 12,000 pesos. Ang bigat, no? Yes, sir. Oh, bigat nun. Lalaging pang abala. Nagmotor pa ako papunta dito sa Manila. Galing din ako ng Pampanga. Ayan po mga kapatid, sa napanood nyo pong video, talagang pinangangatwiranan pa ng LTO enforcer na expired na po yung registrations ng sasakyan na hinuli niya. 2018, expired na raw po ng 2020. Malaking kamalian po yun. At kung yun man po expired na, meron pa rin pong panlaban doon dahil naglabas nga po ng memorandum circular na hindi pa rin po masasabing expired ang kanyang registration. Mga kapatid, ito pa po, panoorin nyo pa po itong isang to. Ito po ay congressman na, si Colonel Busita. Panoorin nyo po at pakinggan para po marinig nyo kung ano naman po ang sinasabi ng hepe ng LTO. Lapitan mo yung kawani ng LTO dyan. Sabihin mo kung pwedeng kausapin ko. Okay po. Sino may sabi sa'yo na expired ang rehistro? Yung district officer o yung isa sa mga kawani nila? Isa sa kawani ko, nasa window 1. Nandyan siya? Yes po. Magalang mong lapitan. Sabihin mo, kakausapin ko at may itatanong ako. Sir, ay makikistorya ni mo si Congressman Busita. Hello, good morning. Good morning. Yang kaharap mo na rider, nahuli siya ng pulis at sinasabing substandard yung helmet. Tapos? Pero pagpunta dyan sa inyong opisina, sinasabi ninyo na expired ang rehistro ng kanyang motorsiklo. Ganun ba? Ang date ng ORCR niya, pareho na August 2021. Ang ending ng plate number is 5. Upon search po namin sa system, sir, expired na po talaga siya. May penalty na po, sir. By the way, kapatid, recorded itong usapan natin, ha? Pakiayos ang sagot mo, ha? Ilang taon ba ang rehistro ng motorsiklo? 1 year. Ibig sabihin, kapatid, ikaw ang nagsasabi na expired ang kanyang rehistro. Ako po, sir, ako po yung na-assign, pero sinabit ko rin po to sa district head namin. Kausapin ko yung iyong district head. Opo, sir. Hello, sir. Good morning. Kapatid, good morning. Congressman Busita. Good morning po. Ikaw ba ang district head diyan? Opo, ako po. Hepe, kaya ako tumawag sa opisina mo, may rider. Nahuli ng polis dahil may violation sa helmet. Opo. Pagdating dyan sa iyong opisina at magsasettle, ang sabi ng staff mo, hindi pwede dahil expired ang kanyang rehistro. Opo. Kanina may nakausap akong staff, sinasabi mo daw na expired ang rehistro ng rider. Paano magiging expired yun, Hepe? Kita namin sa system, expired na talaga, sir. May plate number na siya, sir, at the time of new registration. May tanong ako sa'yo. Ang rehistro natin, good for 1 year or not? Good for 1 year. Okay, good for 1 year. Ang date ng rehistro ng motorsiklo ng rider, August 2021. Kailan mag 1 year yan? August, sir, pero ang plate number... Huwag ganon. Let us be specific. Kailan magwa 1 year ang rehistro ng motorsiklo niya? Magwa 1 year sa date of registration, pero may plate number na kasi, sir. Hepe, huwag yung pero. Let us be specific. Ang rehistro ng ating sasakyan, ang rehistro ng motorsiklo ni rider is
good for 1 year. Tama po ba ako? Yes, sir. Good for 1 year, pero ang plate number... You mean, ini-insist mo na expired na yan? Kasi kami sa system, sir. Hindi yung sa system. Ang kailangan yung tamang interpretation natin. Kasi ganito, I would like to remind you, bibigyan ko ng pangmulta ang rider na 12,000, pero magpapile kami ng complaint kasi hindi ninyo na-interpret ng tama ang rehistro ng sasakyan. Ngayon ko lang kasi ito nakita, sir. I have the widest of discretion, di ba? As charge lang ibibigay ko sa kanya. Bayaran na lang niya ang 1,510. Hindi yung discretion, yung tamang pagpapatupad ng batas. Siyempre, mag-renew din siya kasi September na eh. Hepe, pag sasabihin mong expired at paninindigan mo, bibigyan ko ng pera ang rider pang multa, pero mag-file kami ng complaint, Hepe. Doon tayo sa tama. I-register na lang niya ang sasakyan niya ngayon kasi September na. Ang August, ang deadline is, extended validity is until this month. So, dapat para makuha niya yung driver's license na nakakonfiscate, registration niya dapat, ma-register din niya ngayon. Yun na lang, sir. Ipasettle mo yung multa niya sa helmet, pero hindi ko ipapauna ang registration niyan ngayon kasi once na in-advise ko yon at in-adapt ko yung advice mo, parang lumalabas tama ang interpretation mo. No. Sir, noted. Yung tao ninyo, turuan nyo ng tamang trabaho, kawawa ang motorista. Okay, sir, noted. Bye-bye. Salamat po. Narinig niyo po yung usapan ni Congressman Busita at yung hepe ng LTO, yung district head ng LTO doon sa lugar na yon. Hindi ko po alam kung saan yon. Mga kapatid, ang mariin na ipinupunto ni Colonel Busita or Congressman Busita ay yung sakripisyo, pati yung perwisyo, pati yung nawawalang kita ng mga motorista na nahuhuli. At karamihan naman po ng mga nahuhuli dyan ay yung mga kapatid nating sabihin nating na kung hindi siya bumiyahe ngayon, kung hindi siya magtrabaho ngayon, ay wala siyang kikitain sa araw na ito. Kaya po isinusulong ni Congressman Busita na kung sakaling mahuhuli ang isang motorista at mali ang huli, ay babayaran yung mga nawala sa kanyang kita. Yan po ang isinusulong ni Congressman Busita. Hindi ko lamang po alam kung ano na ang nangyari dyan. Sana po kahit paano ay makatulong itong vlog ko ngayon. Kumuha po tayo ng mga clips diyan po sa vlogs ni Colonel Busita, Congressman Busita. Ito po ay bilang public service din na may parating po makapagbalik tanaw po tayo at ma-repress din po tayo sa mga nangyari nung panahon ng COVID pandemic. At kung sakali pong mauulit yung ganitong klase ng mga panghuhuli, nako mga kapatid, tandaan nyo na kung sino ang inyong tatawagan. Siyempre, yung malakas bumusina. Kaya po ang aking laging sinasabi sa inyo, lalong-lalo na yung mga maling nag-i-implement ng mga batas trapiko, yung nanguhuli ng maling panghuhuli, hintayin nyo po ang busina ni Congressman Busita. Mga kapatid, good morning sa inyong lahat. Pinapaayos ko lang itong ating extension. Dito din sa may Barangay Dalig, malapit lang din doon sa ating shop. 3 streets away, walking distance naman. Ang kagandahan lang dito, along the highway tayo. Ayan, oh, yung highway. So makikita nyo, meron tayong tarpaulin ng autorans doon. At ayusin ko naman yan para hindi po kayo maligaw. So ito, unti-unti, maglalagay na tayo ng bubong para makagawa tayo rito. So ito yung mga ibang gawa natin. Yan. Dito ko na muna pinaparada lahat, yung mga sasakyan, para at least safe tayo. Ito naman ay may bakod. So kayang maglaman nung pwesto na to, siguro mga 20 to 30 na mga sasakyan kaya rito. Yun nga lang, siksikan na yun. Dahil doon sa kabila, talagang masikip na po. So dito, unti-untiin na lang natin na palakihin to kasi hindi ko kaya rin naman ng biglaan. So yan, naayusin natin. Siguro magsisimento na lang doon kasi lupa yun, maputik. Siguro next week talagang roll na tayo dito. Magagamit na natin to at dito na tayo magpapabricate, dito na mga welding jobs, mga simpleng trabaho, mga change oil, mabilisan ng mga ganyan, dito na po natin gagawin. Tapos ito yung 4x4 natin na ginamit natin sa rescue nung nakaraan. Nakahanda na ulit yan na anytime magagamit natin sa pagre-rescue.
So, punta na tayo doon sa main na shop natin, doon sa base. No? Back to base muna tayo at marami po naghihintay sa akin.